Okay guys, so bibigyan ko pala kayo ng tips katulad ng sinabi ko sa inyo before kung paano makapasa sa isang phone initial interview coming from call center industry. So, syempre, ang number one dyan is clear all the distractions. So, syempre, kapag nag-ring na yung phone mo at may ine-expect ka na tawag from doon sa company na ina-applyan po ninyo, so kailangan be prepared and be ready. So, yan. Kailangan is malinaw ang boses po ninyo at hindi kayo yung tipong kabado or ninenervyos kasi lagi ninyong tatandaan yung nervyos, yan yung pinaka number one na kalaban po ninyo once na nagka-conduct na ng interview si interviewer. Yan ha, lagi ninyong tatandaan. Syempre, tulad ng sinabi ko, di ba, if ever na meron kayo ina-expect na tawag and then nakaset na yung schedule ninyo para sa interview, just make sure that at least 30 minutes na bakante yung kwarto ninyo at walang maingay, walang distractors, yon. At syempre guys, hindi mo naman kailangan na i-memorize yung word by word. So, kailangan, bago mag-conduct ng interview sa'yo over the phone, is kailangan mo munang i-ready lahat. So, halimbawa, i-ready mo yung mga dapat mong isagot. So, syempre, tulad ng sinabi ko, hindi word by word kasi syempre magkakaroon ka ng mental block dyan. At syempre, kapag phone interview na yung ginagawa sa'yo, be lively. So, maging masaya ka kahit hindi ka nila nakikita sa phone, at least nararamdaman nila na interested ka sa sinasabi mo. At saka kailangan maging lively ka. Yung hindi naman yung tipo na para kang lantang gulay na kulang ng energy habang ini-interview ka. Kaya nga guys, kahit hindi ka nakikita ng interviewer, syempre nararamdaman nila yon sa pananalita mo, sa communication skills mo, kung paano mo i-deliver yung mga sagot mo sa kanilang mga tanong. Alam nyo ba guys? Alam nyo ba, hindi naman po ganon ka-stricto yung requirements para makapasok ka sa isang call center industry. Basta be prepared and be ready. So, yun. Kasi ang number one na kalaban mo nga talaga is yung nervyos or yung kaba. So, yan. Hindi naman kailangan ng fluent ka in English as long as you can communicate well. Yan. Magkakaintindihan kayo na nag-i-interview. Yan. As long as yung mga questions niya sa'yo ay masasagot mo ng mabuti at diretsahan. Number one na wag mong gagawin is yung dead air. And then, don't say the words of po and opo. In short, don't say the words of Tagalog. Iwasan po natin yun. Kasi, syempre, sa call center is, in-applyan mo is English language ang requirements doon. Once na in-applyan mo is local account, so it means Tagalog po yung ina-applyan mo. Pero, wag po kayo mag-e-expect na kapag sa initial interview, sa mga panel interview is Tagalog din. Siyempre, ando doon din yung English. So, kaya kailangan po natin is huwag kakabahan. Number 2 is always prepare yung updated na resume nyo with picture, especially yung mga email address po ninyo, contact number, kasi tatawagan po kayo ng company na yan. Kasi ang dami nagsasabi, ang hirap naman makapasok sa call center kasi kailangan fluent in English. Hindi naman ako English speaking, hindi naman ako marunong mag-English, hindi naman sa ganun guys, kasi naging newbie rin naman ako at yun nga ang lagi kong tinatandaan. Nire-ready ko yung sarili ko, piniprepare ko at iniiwasan ko yung nervousin ako kapag on the spot na yung interview sa akin. Alam nyo ba guys, kaya madali lang makapasok sa isang call center industry kasi wala dito discrimination. Kahit high school graduate ka, college graduate
undergraduate ka, even college graduate ka, is pwede ka nilang tanggapin at dito is walang age limit. Sa totoo lang, nung nag-work ako sa isang call center industry around in Parañaque, is may kasabayan po ako in production area na isang 59 years old siya, pero ganun pa rin siya kagaling sa pag-handle ng computer or yun sa mga keyboards, at malinaw pa naman ang kanyang mga mata. As long as he communicate well, and then lahat ng questions ng kanyang customers na nakakausap over the phone is natatackle niya, and then nabibigyan ng solutions kaagad-agad. So, 1 points po yun, 100% na natatanggap po yun sa trabaho. Kumbaga, is very confident ka. So, yun. At saka isa pa ha, dito, walang discrimination dito. Meron nga mga kasabayan na may mga tattoo, kahit babae pa dyan may mga tattoo. Pero, may mga dress code po dito sa call center industry na to. Ito nga yung nakapagtataka, hindi mo nakikita ang iyong kausap sa computer or sa phone, pero naka-dress to kill ka and then naka-makeup ka todo. Pero okay lang yun, kanya-kanya tayong diskarte. Siyempre, sa initial interview, di ba magbibigay ka ng resume? Sa initial interview, yung interview na yun is base sa iyong binigay na resume. Kung lahat ba ng mga sinabi mo doon, na sinulat mo doon is pawang katotohanan, syempre itatakil ni interviewer yon at ibabato ulit sa iyo yung tanong na yun. Halimbawa, tell me more about yourself. So, syempre pagdating sa tell me more about yourself, sasabihin mo yung personal details mo, yung skills mo, about yung educational attainment mo, kung married ka ba, or single ka, or in relationship ka, or single mom ka. Wala namang pakialam sa interviewer dun kung ano ka pa man, kung anong status mo in life. The most important is chine-check nila yung bawat words, or yung kung paano ka makipag-communicate, or kung paano mo i-deliver yung mga sagot mo sa mga tanong nila. So yun, syempre may mga hanging questions dyan si interviewer na hindi mo talaga, na very unexpected mo na magtatanong siya ng ganun. Kaya kailangan be ready, always be prepared. And then second doon, kapag nakapasa ka, is bibigyan kanila ng assessment. Ando doon na rin yung typing speed mo, i-check nila, and then magkakaroon kayo ng online exams. Yun yung tinatawag na assessment. And once na nakapasa ka doon sa typing speed, and then yung sa online exam, so proceed ka na naman sa pangatlong level na yun. So, meron kasi may mga panel interview, yung isang mag-interview, pero 6 kayo sa isang mahabang lamesa. Isa-isahin kayong i-interviewin yan. So, yan. Meron pa nga sinasabi na versant and then mock calls. So, yun. Swerte mo na lang kapag yung in-applyan mo na company is walang ganun. Walang versant, walang mock calls. So, yan. Pero yung iba is meron talaga. Pero yung ibang applicant at yung ibang nagre-reapply na meron na talagang experience sa pagko-call center is may mga tricks silang ginagawa dyan sa versant na yan. Don't worry guys, kasi nagsimula rin ako dyan sa pagiging newbie or yung pagiging aplikante ko rin po. At saka, kanya-kanya naman siguro yun kasi ako malakas ang loob ko sa pag-a-apply ng ganyan. Napaka-trying hard ko talaga makipag-usap, kahit alam ko namang mali-mali yung grammar ko. Talaga napaka-trying hard ko. Talagang pinupush ko yun kasi nga gusto ko yung ginagawa ko. So yun, huwag kayong mag-alala kasi kapag pinush nyo yan, I'm sure, pagdating sa una, pangalawa, pangatlo, hanggang final interview, hanggang makatanggap ka ng JO or yung tinatawag na job offer, is gagaan na yung pakiramdam mo. Tandaan ninyo yan na lagi ninyong i-ready or i-prepare yung sarili ninyo at iwasan ninyong manervyos or yung kabahan habang ini-interview kayo.